So, mga kababayan, no, ito ate. Alam nyo, di ko po talaga minsan maintindihan yung mga abogado minsan, no. Kasi alam naman natin yung mga abogado, matataas ang IQ niyan eh. Matataas yung logic niyan eh. Para kay Sarah kasi yung dinaya niya yun eh. Dinaya niya yung ano niya, yung bar niya. Pero ang nakakatuwa kasi dito sa mga abogado ni Sarah, basta lang may ilusot kahit na mukhang tanga. O, tinan nyo to ha. Sabi niya dito, no, basahin. Galing tong DCRH, no? Speaking of DCRH. Question ni Attorney Paul Lawrence Lim, o di ba? Legal counsel ni Vice President Sara Duterte ang NBI complaint na iniharap sa House Committee on Justice kahapon, April 29. So bakit anong reklamo? Kaugnay sa umano'y mga kasong inciting to sedition at grave threats. Tinawag ni Lim ang mga ebidensya na curated, spliced, at nakabatay sa haka-haka sa halip na katotohanan. So ano ba yung kaso ng NBI kay Sarah? Ito po yung grave threat. No? At ang ebidensya nga po dito, yung Zoom meeting ni Sara Duterte na sinabi nga po ng NBI na totoo at hindi AI. Ngayon, sabi ngayon ng mga abogado ni Sarah, ito daw po ay spliced, curated, at nakabatay sa haka-haka. Ayos eh, no? Mga kababayan, buong mundo po nakapanood ng video. Hindi lang po Pilipinas. Hindi lang po tayong Pilipino nakapanood. Nabalita po ito sa Al Jazeera. Nabalita po ito sa BBC. Nabalita po ito no, sa CNN International. Yung ginawa ni Sarah. Paano ba naman mga kababayan? Vice Presidente ka. Gusto mong patayin yung presidente. International news ka talaga. Ngayon, ang sabi ngayon ng abogado ni Sarah, wala, splice yan. Curated yan. Alam niyo yung sabihin ng curated? Yung ano, yung another big meaning nga po ng cherry picking. Yung masyado mong pinili lahat ng mga bagay na para lang makabuka na sa senaryo, no, parang ganun ibig sabihin, no, parang cherry picking in the highest level. O ganun yung ibig sabihin ng curated. Ewan ko ba, no. Alam niyo, no, kahit na magmukhang tanga pala itong mga to, okay lang, mapagtanggol lang si Sarah. Oh, syempre, dahil sa bayad. Oh. For DDS only. Yung statement ng lawyer. By the way, no, tinan nyo ganyan po kabobo itong mga DDS na to. Kasi in the first place, mga kababayan, kasama sila sa video. Nung nagsusum meeting po, si Sara Duterte, nung sinasabi niyang papatay niya yung presidente, andun tong mga DDS na to, nanonood sila. At yung iba po, nasa Zoom meeting mismo nasa taas. Sorry. Nasa taas ng Zoom meeting. Paano splice? Tangina na. O, ayon pa sa kanya, nangangailangan ng gigantic leap in logic. At talaga, no, puta. Ang sinasabing ugnayan ni Duterte sa mga pahayag laban sa Pangulo. Iginiit pa niya na dapat dinggin ang usapin ng sa tamang legal forum. Kung saan ebidensya at hindi mga paratang, ano bang legal forum nagsasabi nito? Illegal forum na impeachment hearing diyan sa House. O nga, yung nagtanong, di ba si Mau? Si Mau Bantot yung nagtanong nun eh. Yung tungkol sa safety ni Sarah. So ito pala, no, may media release pa pala, no, yung abogado. May media release pa pala. Pero alam niyo yan, no? Alam niyo yung video na yan. Ito yun eh. Bakit naman po betrayal of public trust? Ito. Mamaya na yung ano. Ito pala. Yung video muna ni Dilima. Dun muna tayo. Betrayal of public trust. Kung totoo, ng respondent ay nais gumamit ng dahas para patahimikin o mapatalsik ang mga leader ng pamahalaan, pagyurak ito sa kaayusang konstitusyonal. This is betrayal of public trust in its most severe form. Tama. Hindi na dapat manatili sa posisyon ang ganitong mag-isip. So, the allegations are clear. The evidence is there. The video is available. The video is of public knowledge. The fact of that threat of assassination has reached the level or the status of notoriety na maraming nakakita. Tayo, nakita natin yung video na yan, lantaran na nagbanta against the President, the First Lady, and the House Speaker.
Pero ano Congressman Leila de Lima, splice nga yung video. Bakit kasi kayo gumagamit ng splice video? Kasalanan niyo yan. Malakas po ito, former House Speaker, malakas po itong ground na ito. And I suppose the video is ready to play. All right, so since our endorser is mentioning about the video, with the indulgence of the members, we will be suspending for the Secretariat to prepare for the presentation of the video. Sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Caraneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi Alam nyo, yung fake news dito, fake, ano rin to si Sara, no? Yung tinawag niyang ma'am si Maui. Isa rin fake news to. Diba tinawag na ma'am si Maui? Eh, laki-laki ng braso nun. Ang inang Maui to. sa security ko, Oh, Zoom to, Zoom. Zoom meeting ito. Marami sila nag-uusap dito, maraming DDS dyan. Marami sila dyan. kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, So Oh, di ba? may we So alam niyo mga babae yung ibig sabihin ng splice? Malabong splice to eh. Diyos ko naman, napaka-basic naman. Kasi pag splice yan mga babayan, makikita mo yung edit. Makita mo yung jump. Pero lang, kung gagamitin mo ng AI, mukhang magagawa ng paraan yun. Pero hindi splice yan kasi napanood natin lahat yan. Malabo yan. O si Joey, mabantot din, no? Mukhang mabantot din si Joey, no? Para sila ni Maui. Si Maui tsaka si Joey, para sa mukhang mabantot, no? So ngayon mga streetwise, no? Ito yung may sinasabi patang AI dito eh. Itong abogadong to, gago rin to eh. Nakayan nga natin. Hindi ko pa nababasa to pero basahin natin. Sabi dito. Okay, the presentation on the Vice President alleged commission of inciting to sedition, grave threat, and at yesterday's House Committee on Justice hearing publicly reveals the paucity of the charge against her. Bakit? So ayun na, evidence curated, even splice, context is ignored, opinion is substitute for facts. Puta pa. Paano nangyari yung opinion substitute for facts? Paano nangyari yun? I-video ni Sara yun. So yung yung facts substituted, no, opinion is substituted for facts. Eh puta yung facts doon, video niya yon. Walang opinion doon. Walang opinion doon. Ang malino doon, sinabi ni Sara, papatay niya yung presidente, mayroon na siyang nakausap na hitman. Facts yun. Walang opinion doon. Butan na mga abogado doon, tanga-tanga eh. Sabi ko nga sa inyo no? Itong mga abogado nito mga babae, matatalino yung mga yan. Pero kaya nilang ibaba yung sarili nilang ganyang klaseng katangahan, no, for their clients, specifically kay Sara Duterte. Puta video niya, sasabihin mo opinion, puta, gago talaga, no? Oh. Even spliced context is ignored. Oh, okay. Guesswork is presented as investigation result. This cannot be the foundation of the probable cause, di ba? Much less prima facie case with reasonable certainty of wala daw. Oh. Kakainis naman tong statement na to. Similarly, okay, the attempt to create the casual link or relationship between the Vice President and the alleged comments against the President demands a gigantic leap of logic. Di ba, puta? Hindi. Okay. Ang mga kababayan, siguro, pag ganyan lang po, no, yung kunwari, yung video isa lang, baka makalusot. Baka lang naman makalusot. Pero pa ibang video si Sara, mga kababayan, anong akala nyo? Di ba naalala nyo mga streetways, no? Nung sinabi ni Sara yan sa Zoom meeting, tagtad po ng interview si Sara. Talagang hinahabol siya ng media. At tinatanong din po yan. Inulit din po ni Sara yan.
Inulit din ni Sara yan. Paano ka nasabi? Tinan nyo to ha. May pakita ko sa inyo. Yan o. November 26 naman ito. I have to die first. Sara Duterte explained condition of revenge plot versus Marcoses. Inulit niya yan eh. Pag namatay. Yan o. Yung interview na yan, inulit niya yan eh. So ito, splice din ito. Ito, splice din to. Ito, galing na itong ABS-CBN. Asus ko. Inulit niya eh. O, ito, panoorin niyo to. Panoorin niyo to. Namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? O, di ba? Inulit niya. Hindi niya lang pala inulit. Dinagdagan niya pa. Hindi niya lang pala inulit. Dinagdagan niya pa. No, is the revenge from the grave is a crime. Parang ano eh, two or three times niyang binanggit yan. Sa interview, parang dalawa, tatlo eh, ng ano ko eh. Hindi ko lang makita yung iba eh. So, but you already talked to a person Yes. to do that Yes. in the event that you get killed. Yes. Oh, di ba? Binubuyo siya ng reporter eh. So, ibig sabihin pala, madam, meron ka na nakausap para gawin yung mga bagay na yon. Yes! 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 Laki na mo, Sara. Baka pagpampayangan ka na lang kay Jagger. So, but you already talked to a person Yes. to do that Yes. in the event that you get killed. Yes. Yes. So that much is clear. Yes. So I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Oy, attorney, putang ina mo. Ito, ano to, splice din to. Oh, ito, splice din ba to? Batukan kaya kita. Oh, ngayon, kasi bobo to si Sara eh, no? Ang akala niya kasi, yung parang hindi abogada talaga tong gagano to, no? Parang hindi abogada. Tingnan nyo, ang akala kasi ni Sara, doon siya sumabit sa, pag namatay ako, patay din kayo. Akala niya doon siya sumabit. Pero ang totoo mga ka-streetways, no? Sumabit si Sara sa pag-hire niya ng hitman. Yung pag-hire ng hitman, crime na po yun. Pero si Sara, boba. Doon siya nakafocus na, pag namatay ako, patay din sila. Oh, walang demanda doon. Bobo ka talaga. Parang hindi abogada talaga tong gaga na to, no? They have to kill me first if they want to die. Gago, puta. Bobo, puta. So, ngayon mga kababayan, no? Actually, ang nakakatawa kasi dito, no? Wait lang, alin natin to. Ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, no? Ito po yung mga bagay na dapat sinasagot ni Sara in the first place. Dapat sinasagot ni Sara yan eh. So, napagbigyan na po na pagkakataon si Sara na sumagot. Yun nga lang po, hindi lang talaga sila sumisipot. Tingnan nyo ito. Hindi pala yan. Ito pala. Yan. O, sabi dito mga kababayan, tingnan nyo Okay. More impeachment hearings for due process. We've done enough, sabi nga po ng mga congressman. Diba? Nakailang hearing tayo mga ka-streetwise. Yung 14, 22, 29, nakatatlong hearing po tayo. Sa tatlong hearing na yun mga kababayan, diba? Walang Sara Duterte sumipot. Pero ito sana yung pagkakataon ni Sara para sagutin itong mga bagay po laban sa kanya. So, for example, sabi ni Sara dito na yung tungkol sa grave threat. Actually, pwede niyo nang sagutin yung NBI dun eh. Di ba? Bahala na siya kung paano niya sasagutin. Pero ito na sana pagkakataon para mapagtanggol yung sarili niya. Yun nga lang mga kababayan, no? Ito rin po yung mga bagay na hiningi din po ng kampo ni Sara noong 2025, noong nakaraang taon diyan po sa impeachment, no? Na bakit daw dito duman sa due process. O ngayon duman na sa due process.
O, wala pa rin, di ba? Hindi pa rin umattend. So, hindi mo ginamit yung privilege mo. Actually, privilege mo yan eh. Bukod sa privilege niya yan, obligasyon niya sa batas yan. Obligasyon ni Sara Duterte yan sa sistema. Pero nakakatawa dito mga kababayan, tingnan nyo ha. Tuwing meron nga pong hearing dyan sa Congress, no, tungkol sa impeachment ni Sara, ang gagawin ng mga abogado ni Sara, magpapapress con, doon sumasagot. Yun naman pala eh. O nung naman pala kayo sumagot, ba't di nyo sagutin sa House? Pero napansin nyo ba mga kababayan ganito? Papansinin nyo ha. Pag sumasagot po yung mga abogado ni Sara sa press con, sablay pa din. Sablay pa din. Mga kababayan, no, hindi naman sila pwedeng tanungin dun sa Committee on Justice kasi nga hindi naman hearing yun. Pero takot pa rin po silang sabihin yan sa Committee on Justice kasi nga po mag-under oath sila dun. Di ba nakuha niyo yung point ko? Di ba nakuha niyo yung point ko? Di ba kaya po sa press kung sumasagot yung mga yan, hindi nila pwedeng sabihin yan sa Committee on Justice kasi nga po under oath yan. Baka magamit sa kanila kung akit ito sa Senate. Magagamit sa kanila yan. Oo. Kaya wala. Tama nga si Ma'am Evangeline, no? No show, ang equals niyan, guilty. Napakadaming beses po nila pinagbigyan si Sara Duterte po, no? Para nga po sagutin yung mga aligasyon laban sa kanya, hindi naman siya sumisipot. Ito kasalanan natin. Tingnan nyo, magre-reklamo silang walang due process. Pero hindi naman nila ginagamit yung privilege silang sumagot. Bakit po parang VP Sara level ang mga nakaupo sa Supreme Court? Sobrang... Ewan ko ba sa mga yan? Okay. So, yun mga streetwise, no? So, iwanan muna natin topic na yan, no? Pag-usapan natin yung last topic natin.